Hello, welcome. And we're back. Another episode of the usual podcast. Of course, I'm with Cody and Kenzie. The usual talaga. Literal. Yes, the usual. Ito na. The truest form. The base form. Base form. Every level. Of course, balita Hindi ganun pa yung bintana. mo naman sila, Kenzo. Sa mo. Sa mga travel adventures mo. Yes. So, sa mga hindi nakakaalam, lumindol sa Bangkok. Cancelled ang transition. Canceled. So, binalik lahat nung inopera sa kanya yung tinanggal. Tinahi pa balik. Mm-mm. Buo pa naman, intact pa. Di ko alam kung sa akin to. Mas lumaki ba? Mas lumait? Ano ba? Parang mabigat. Mabigat. Anyways, ang topic natin for this podcast is healing your inner child. healing your inner child. Ano ba yan? I think yung generation natin yung pinakamay... Pauso. May kailangan ng gano'n kasi I think lang naman most of us nakaka-relate sa isa't isa na parang actually pag nagkakwentuhan parang iisa yung experience natin sa bahay, yung mga gano'n. Parang Same traumas. Yung same traumas yun, di ba? Yung Pag binubugbog ka. Oo, di ba? Parang halos lahat naman tayo binugbog tayo, gano'n. Di ba? Di ba? Kayo ba? Ano rin, parang yung generation natin yung natuto mag-speak up. Kasi Yeah. dati parang kapag nagsabi ka na binubugbog ka sa bahay, ano ka bading? Bubugbugin ka pa lalo. Bubugin ka na. Nagsasabi mo, di ba? So yun yung mga trauma natin. So, ibig sabihin, generation lang natin yung sumasagot. Oo. Actually, totoo rin. Natuto mag-speak up, literal. Mahirap lang din sa generation natin talaga is talagang sugal na pag sumagot ka talagang papagalitan ka pa eh. Either maintindihan nila yung sagot mo or round 2 ng bugbugan. Oo, actually. So, Kaya ganoon, no? Bakit parang dati talagang sobrang strict sa mga bagay-bagay na bakit kaya yung mga kumpano rin sila binrot up. baka ganun lang din kasi feeling ko ganun lang din yung kinalakihan nila eh. Na way of pagpapalakas kanila. Kasi yung parents naman natin, naging anak lang din naman sila. Oo. Tapos siguro naging pasaway din naman sila. Tapos, Siguro one factor yung kasi yung parents ko sa province sila lumaki. As in talagang Parehas. Ganyan, parehas. Oo. Talagang siguro yung pagpapalaki sa kanila talagang traditional. So napapasa yun to generation. Kaya siguro yung mga trauma din napapasa, diba? Oo. Tsaka siguro yung yung advancement ng technology nung panahon nila versus yung advancement ng technology nung panahon natin. So ngayon pwede ka mag-rant sa Twitter, diba? Oo. For example, panahon natin from very analog. Inabutan natin yung transition ng very analog. To digital. Tapos bigla nagkaroon ng computer bigla. Nauso bigla yung computer. So anong impact nun? Kaysa sa kanila, bata sila. Like for example, sabi mo yung parents mo sa probinsya, di ba? Bata sila, hanggang pagtanda nila, parehas lang. Parehas. So, mabagal eh. No? Mabagal pa yung transition nun eh. So mabagal yung buhay sa probinsya eh. So, yung like sinabi ko before dun sa isang episode na parang siguro sa community nila kasi nung wala pang internet, syempre di pa naman nasasabi yung mga, bawal gawin yan sa anak mo, yung mga, child abuse yan. So, wala silang idea. Misinformation. Oo, kumbaga wala silang idea na, child abuse na pala ginagawa ko. Tapos yung ginagawa ng kapitbahay nila, parang, normal. Sinasaktan lang, gano'n. Sige, Maririnig nila eh. okay lang, ganito naman ginagawa. So, parang, okay lang. Since okay lang naman sa iba, baka okay lang din naman ganito yung anak ko, di ba? So, laking laking factor din ng yung awareness ng social media. Kumbaga, actually, ang sa western countries lang din naman na nakuha na yung abusive parents. Nagiging soft yung generation. Ngayon medyo soft na sumusobra sila. Yan lang din. Yan lang din ang downfall ng kapag masyado ng hindi, ano ba tawag? Discipline.
Wala Pero naman siya isipin mo yung panahon nila mas malala, no? Like, kung yung sa atin parang sinturon, ganyan. Sa kanila, 2x2 yung hinahanap. Pero gano'n naman siguro talaga yung dapat, di ba? I mean, progress nga eh. So, kung mas malala ngayon, di ba? Parang pabaliktad naman yung mundo. Hindi, ano lang yung paikot lang. Babalik din dahil. Parang sa fashion, di ba ganun? Parang uso to dati, tapos malalaos, may bagong uso, tapos babalik nila yung dati. Parang skinny jeans na uso siya, nablaos siya, tapos ngayon medyo pumapasok na ulit siya. Diba? Tama. Yeah, siguro. So, babalik tayo sa tradition na malay niyo yung anak niyo. By the time na kayo magkaanak. Ayoko ng soft na anak. Diba? Hindi naman yung sobrang tigas, pero wag naman yung sobrang sensitive. Ang hirap din kasi magsalita eh. Kasi hindi naman natin na-experience pa. Pero Pero sa mga naririnig ko naman, mga friends akong parents na parang sa office yan, na parang ang hirap din daw talagang i-discipline ng mga bata minsan kailangan din talaga ng konting palo. Hindi naman total. Malala lang kasi yung before talagang meron na yung dumudugo talaga. Yun talaga na yun eh. Iba na yun eh. Yung iba, di ba parang nilulunod nila. Lalo na pagbading yung anak nila. Sinasawa nila. Sirena nila eh. Grabe. Pero yun nga, I guess, normal kasi siya dati. So pag sinabi walang magsasabi sa'yo dati na uy, wait, wag grabe naman yan. Walang manggaganon dati. Kasi hindi naman posted yun eh. Ngayon, kapag nilulunod mo yung anak mo, ipopost mo pa eh. Or madali kasing marami ng ice talaga. So, ano ba yung mga trauma nyo? Past traumas. Past trauma. Wait lang ha. Going back? Storage full. Ano yung question mo? Past traumas. Ano ba kayo mismo? Past traumas? Shit, ang pinaka-naalala ko talaga trauma sa akin. Kasi bagsakin ako ng bata ko. Yung parang nung nag-transfer ako dito sa Manila, parang ang layo nung ang layo nung mga pinag-aaralan ko nung nasa province pa ako. Delayed nga. So, anong nangyayari? Parang bumabagsak ako. Parang sunod-sunod. Every year, nagsa-summer class ako. Tapos, ayun. Pagkalipat mo dito? Tapos pagkalipat ko, sabi, parang every grading. Diba yung kukunin ng parents mo yung grade card mo. Doon ako. Kinakabahan ako. Alam ko papaluin na ako pag may nakita. Alam ko rin bagsak talaga ako. Paano ka pinapalo dati? Ano naman? Sinturon. Ganun. Sinturon so, pinapalo ka pag lumalabas na yung grading kasi bagsak ka? Pag may bagsak ako, may palo ako for sure. Or either, anong tawag? Masasakit na words. Mumurahin ka na. Ganun. Ano yung, paano yung scenario na kinuha na nila yung card pag uwi? Kasama ka pag kinukuha yung card? Hindi. Pag uwi, ano sasabihin? Ano ba naman to? Maglilinis ka na nun eh. Di ba maglilinis ka na sa bahay nun eh. Gagawa ka na ng maganda. Papag-good ka na eh. Pag uwi ng nanay mo, good mood. Good shot ka na dapat. Kasi mahirap eh. Speaking of linis, sa amin nung bata kasi kami, parehas ang parents ko nagtatrabaho. Tapos, lumaki kami, wala kaming katulong eh. So, it's just us. Kunyari, kami dalawa ng kuya ko na naiiwan sa bahay, ganyan. Tapos, naalala ko lagi is tatawag yung nanay ko na labas nyo na yung isda or whatever sa freezer. Tapos, every time na makakalimutan namin na ilabas, kung parang, shit, andyan na siya, hindi natin nalabas. Ganyan. Park na. Parang, shit. Kumakatok na. Ano nga ba yun? Hindi mo na sasagutin. Parang, ready, nag-mentally prepare na kami na, shit, pag-alit na naman to. Sermon na naman to. Tapos lahat na naman may kita niya. Sa report card pa rin tayo, hindi? Hindi, sa linis lang. Utos lang, ganyan. Report card hindi masyado eh. Parang, all goods ka naman sa grades mo? Nung bata ako, all goods naman ako sa grades ko. It's, I think more on nung college lang naman ako na na-delay. Na-delay,
na bagsak-bagsak. Pero mga maliliit na bagay. Sa amin kasi may mali ka lang na isa. Kunyari may hindi ka nagawa na isang bagay. May kita niya na lahat eh. Parang, ano ba naman yan? Hindi kayo naglilinis. Combo na. Lakiga ka na naman dyan. Ganyan. Computer mo yan. Na-experience mo ba ito? Naglilinis ka. Kung may inuto sa'yo. Tapos nagawa mo naman. Umalis yung parents mo. Tapos pag uwi nila, ba't di ka naglinis? Pero naglinis ka. Kasi hindi lang ganun kalinis. Oo, ganun. Pinaka nabuburat ako yung kunyari, may ginagawa ka pa. May pinapagawa sa'yo, ginagawa mo pa. Meron na ulit. Na parang, na-cue. pwede bang sabihin mo na lahat? Tapos at least alam ko na yung gagawin ko. Parang kunyari pag nagugas. Hindi mo na yung mga task ko ngayon pa lang. Pagka kunyari nasa bahay ako, actually hanggang ngayon ganun pa rin. Parang kunyari nagugas ka ng pinggan. Kumain ka, nagugas kang pinggan. Or kumain kayo, nagugas kang pinggan. For some reason, parang favorite nila after mag-dinner. Kunyari nagugas ka na ng pinggan. Ilalabas nila lahat ng kung ano man nasa rep. Ay, di nakakainin to, tatapon nila. Tapos ikaw wala papahugas sa'yo. Tapos sobrang masebo na yun eh. Tagal na sa rep. Ako same yung case dyan sa grades. Oo. Kasi yung ate ko sobrang achiever. Oo. Tapos 1 year lang yung gap namin. So, lahat ng advisor niya ng previous grade, nagiging advisor ko sa current grade. So, parang talagang compare, ganyan. So, talagang... Pero hindi ka naman bagsakin. Hindi ako bagsakin. Hindi ka lang, hindi ka lang achiever. Hindi, honor ako nung mga first, nung grade school. Pero nung high school na, doon talaga, barkada, ganyan. So, talagang... Hindi ako masyadong sinasaktan ng May once nasaktan ako ng napalo, pero hindi ako masyadong sinasaktan. Talagang word sa akin. Talagang, ate mo ganyan, tapos ikaw, bakit ganyan ka lang? Pero ang masakit kasi doon, hindi ka naman bagsak. Hindi naman. It's just hindi ka... At par. I mean, anong masama doon, di ba? Na parang... Pero wala eh. Siyempre... Diba? Yung gusto nila yung best. May intindihan ko kung as in bulakbol ka talaga, hindi ka pumapasok, puro bagsak, ganyan. Yun, papagalitan ka talaga dapat. Pero yung, you're doing your best, okay ka naman, di ka naman bagsak, di ka naman sobrang baba. It's just, di ka lang yung pinakamataas. Parang, ba't mo kailangan pahirapan yung tao? Siguro, na rin. Kasi, diba sa Science High School. Yung Science High School ako first 2 years. Tapos alis talaga ako literal na bagsak kaya hindi na ako pwede mag-enroll sa third year. So, siguro yun yung pinaka nagalit sa akin talaga. Speaking of, naalala ko nung bata tayo. Ewan ko kung uso sa school nyo, pero may mga nagre-repeat. Oo. Di ba may mga nagre-repeat? Hindi sobra. Lalo grade school. Oo. Pag high school, madali eh. Ano madaling mas madaling pumasa? Mag-repeat. Mag-repeat pag high school. Oo. Kasi may na yun eh. Kumbaga, alam niya na yung ginagawa niya eh. Pero pag grade school kasi parang go with the flow ka lang naman. Nagtang humahina. Pero ngayon, parang napapansin ko, wala na nagre-repeat, no? It's either umalis ka ng school, parang ganun. Or pasado. Parang, kaya masyado na nagiging soft eh. Wala na nagre-repeat. Oo. Kasi dati may mga naging kaklase ko na, higher batch sa akin to dati. Nag-repeat nga. Oo. Pero wala akong na-meet na nag-repeat dahil bagsak siya. Parang more on nag-stop lang siya. Kunwari middle of the school year. Hindi niya tumigil siya. Kaya siya nag-repeat. Ako may na-meet ako na kaklase to dati nung kuya ko bakit nandito na to ngayon? May isa pa akong naalala ko ng bata ko grade school. Sa amin kasi nung grade school ako, sa luma akong school. Self-learning siya. Susulat ka ang sarili mo, ganyan. Tapos pag di mo nagawa, parang by the end of the year, may set of kailangan kang matapos. Pag di mo nagawa, bagsak ka, parang gano'n. Bata, isipin mo grade school, grade 1, grade 2, gano'n na yung pinapagawa sa'yo. Siyempre, ako ginagawa ko, tutulog lang ako sa desk ko, ganun. Hindi mo talaga gagawin, sasadyain mo. Hindi ko ginagawa. Tapos pinapagalitan ako nung teacher. Hindi ko masabing teacher siya kasi technically self-learning. Hindi naman niya ako tinuturuan eh. Parang moderator. Supervisor lang siya, ganun. Tapos pinapagalitan niya ako, sobrang piko na ako, pinakyo ko siya.
Tapos iyak ako sa nanay ko, malipat nyo na ako school. Basura to school na to. Kasi gano'n, wala naman talagang kumbaga, paano ba? Yung system talaga ng education. Di ba kahit saan naman, kahit buong mundo. Hindi naman talaga siya flawless. Ang masama ba nun, Christian school siya. Tapos pinaki ko siya. Itingin niya. Ito, demonyo. Takin ng demon child. Glue? Bakit ang ingay? Go lang. Onti na lang, Child. ipaano na nila ako parang pa-exercise kaya natin. Exercise. Isipin mo, ultimo yung kunyari, dapat may handkerchief ka sa Pati yun, sa ginigrade pocket. Hindi, parang requirement siya, yung nails mo kailangan malini, kailangan bagong gupit. Kasalanan ko pa bata ako. Boarding school. Oo, tas Grabe na yun. yung gupit mo dapat 2x3. malinis, ganyan. The 2x3. Naukaan na ba kayo? Oo naman. Ukang yun. Ako Pero yung sa amin kasi, sa PCC, kapag hindi pasok yung gupit mo sa school handbook, may barbero. Talagang gugupitan ka on the spot. Okay, maayos. Maayos na barbero, Oo. pero talagang sagad. Oo. Tabas talaga on tabas. Oo. sa amin dati pwede long hair. Kahit grade school. Ay, ganun. High school. Childhood dream yun. Parang lang, hindi. Yun nga, sobrang burat na burat ako doon. Na parang, kasi IS, di ba? So may mga Koreano, ganyan, mga buhok nila. Parang cultural thing, whatever, ganyan. So, hindi nila ma-impose. Tapos nung, parang, na yata, last year na namin ng high school or third year high school. Parang ganun. Biglang nag-impose ng, kailangan hindi, may certain length lang. Tapos parang, pero yung mga international students, hindi sila pinapagupitan. Parang sabi, Kalokohan yun. Racist. Isa lang naman binabayad yun. Oo. Hindi, feeling ko mas mahal yung Mas binabayad. mahal nila. May extra subjects ba? May extra subjects yata sila. IS nga talaga. Tawag dito, sa amin, pangit ng uka. Talagang pangit uwi Para mapilitan ka magpagupit. Oo, ganun. Talaga kung tabas. Kahit saan, gugupit-gupit. Grabe. Gulat nanay ko, umuwi na lang. Ba't nangyari sa'yo, anak? Umiiyak ka na lang. No? Ano yung pinakamalala? I'm sure na-experience na to. Yung may project ka na may kailangan daling gamit sa school kinabukasan. Tapos di mo nasabi. Yung gabi mo na sasabihin, kailangan ko ng art paper. Illustration board. Illustration board. Hindi nyo na-experience. Hindi naman, hindi. Ang ingay ng guest natin. Yung guest namin ngayon, masyadong needy ngayon yung guest. Wala si mami eh. Oo. Inner child niya. Oo. Soft. Pablo naman di ganyan eh. So ngayon, paano natin siya hinihil ba? Yung inner child natin. One, may pera na tayo. Oo. We got to buy yung mga bagay na alam mo yun, no one can stop me. I'm gonna buy this shit. Kahit yung mga gusto. Okay, going back. Paano natin i-heal yun? Yung mga... Kasi dati, yun nga yung mga trauma natin, di ba? Paano natin siya i-heal ngayon? wala, you do what you want eh. Parang may pera ka na, parang kahit sobrang useless na itong bagay na to, walang pipigil sa akin. Bibiling ko to. Siguro pag heal sa akin, siguro for sure naman, may heal ko pa lang yung inner child ko, yung mga pinapagalitan ako, yung pinapalo ako. Siguro kapag nagkaanak na ako, better yung treatment ko na siguro. Of course, mapapalo pa rin naman anak ko. Hindi no. Pero, ano ba? Smack. May sense ba? Tsaka di ako gagamit ng bagay. Kung mapalo ako kamay din. Kamay. Para alam mo yun. Personal touch. Literal. May feeling. Literal. Siguro exactly isa rin yung pera ngayon. Siguro yung mga, nung bata kasi, ang lagi, na-experience ba yung pag nasa mall, wag ka magtuturo. Ganun. O dito ka lang sa tabi ko, makabasag ka. Yung mga ganun. So ngayon parang bahala ka na. Bahala. May pera naman. Basagin mo lahat ng mga... Wow, man. Sobrang against ako sa ganun. Yung bahala ka na. Basagin mo yung Joke lang. Sobrang ako sa mga bata, man. Like recently may nakasabay ako sa aeroplano. Ang buong flight, man. Nagwawala yung bata.
Hirap yun. Parang nung deplaning na, kumukuha akong maleta sa taas. Sa taas. Bilagsakan mo? Sabi ko, bagsakan ko kaya ito. Hindi yun naman, naman na yun. Parang spoiled na yun. Hindi na mahirap no kapag hindi mo kilala yung Feel kakilala. Ko, nasuspoil yung bata with negligence. Iba, ewan ko. Kasi meron yung iba yung inaano nila, hindi, okay lang yan. Tinotolerate kasi. Hindi, yung iba, tinotolerate nila na pinagtatanggol pa nila yung bata nila kahit sobrang kupal yung bata nila. Yun yung masama, yun yung spoil. Pero yung isang masama din is wala silang ginagawa about it. Na parang, iyak na ng iyak yung bata, pero takin na wala siyang pake. Ganoon. Or hindi siya nag, sorry, pasensya na po. Kung sa magulang, ikaw yung that may decency na apologize. Di ba? Kung nagwawala yung anak mo, mahiya ka. Ba't mo sasama sa flight, di ba? Di ba? Paano magliliban? I think okay lang naman magsama ng bata sa flight. Kung family vacation, ganyan, okay lang naman. Pero yun nga, dapat makontrol mo. Turukan mo ng pampakalma. Turukan. Turukan. Tranquilize. Painom yung melatonin. So, yun. Siguro, ngayon, na-spoil ko yung sarili ko when it comes to games. Kasi, nung bata ako, kaagawan ko sa console yung utol ko. Okay. So, hindi ko nalalaro yung PlayStation. Naranasan mo ba yung akala mo naglalaro kayo? Oo, ganun ako. Ginaganon ako ng kuya ko before. No? Hawakan mo lang yan, ganyan. Batang-bata pa ako. Tapos, yun nga, since sa province ako nakatira nun, naiiwan dito sa Manila yung PlayStation. Oo. So, wala talagang, hindi ko talaga siya ma-enjoy. Ganun. So, ngayon meron ka ng sariling console. Talagang nung nasa probinsya ka ba, nandun din yung kuya mo? Wala. Nasa ako Manila? Hindi. Ako lang yung bata. Kasi malayo age gap na yung magkakapatid. Parang 10 years. So, grade school pa lang talaga ako. Parang college sila, ganun, or high school. Graduating na ng high school. No? So, yun. So, parang, ngayon talaga, pag gusto ko itong larong to, kahit alam ko hindi ko naman malalaro bibiling ko, gano'n. Totoo, dami nating larong gano'n. Uy, download nyo to, tapos hindi na lalaroin. Ako mismo mismo console di ba? May Switch ka. Tapos hindi mo naman gagamitin. May PS4 ka, PS5. Kaya nasa Japan ako, sobrang tempted. Bili ako Switch. Hindi ko rin gagamitin. For that moment mo lang gusto gamitin. Hindi kasi mura diba? Parang mura. Sa Donkey? Hindi sa Donkey. Sa Donkey pinakamura Na Switch? Talaga? Solid Pero yun nga, ang dami nating mga ganun na, alam natin, di natin gagamitin, di natin, just for the sake of buying na mo. I think you bought it for your younger self. For your younger self talaga. Mga tipong, kahit yung mga, parang ano lang yan yung sa atin ngayon, midlife crisis yan ng mga matatanda. Okay. Bibili na sila sports car, gano'n. Sports car na, di ba? Kaya maraming matatanda na. DOM. Naka-sports car pa, alam mo, bagets. So, ayun. So, sa ngayon, hindi pa natin kaya muna ng mga ganun. Yung mga kaya muna natin na bagay. More on games talaga. Pati yung gumagastos ako ng skins para lang sa Dota, gano'n. Ginagastos ako yun. Kasi yun na lang yung magpapasaya-saya ngayon diba? Kumbaga na-neglect mo yun dati. Hindi mo kayang bumili. Ngayon, kaya mo na. So. Tsaka siguro yung kapag nung bata ka, syempre wala ka naman talagang pera. Kung gusto mo lang mag-McDo, yung mga ganun, Jollibee. So, parang mga late night cravings mo. Oo, kaya-kaya mo na, di ba? Actually, okay din yun, yung pagkain. Kasi dati wala namang Grab Parang dati pag ako kunyari gusto ko magpa-deliver, yung mga choices mo, pizza, Jollibee. Diba? Yung mga 8,700. Tapos naalala ko nung bata ako, every time na gusto ko magpagano, parang nahihiya pa ako magtanong sa magulang ko. Pa-deliver tayo, ganyan. Ngayon sobrang accessible na yun, parang buka na lang. Ikaw na mismo, hindi mo na kailangan paalam. Ano ba bang ways to heal your inner? Ano ba yung mga nagkulang nung bata ka? Ano ba yung mga... Kahit siguro yung nabubuli ka dati, kahit nabubuli. Hindi ako nabully. I mean, ang sa akin siguro, ano lang yun parang accept mo na lang na ganoon talaga yung nangyari sa'yo, ganoon yung buhay mo dati. Para makapag-move on ka na.
Ano yung sabi mo, Kenny? Ano ba pinag-uusapan natin? Ano? May question ka eh. Ano yun? Hindi si Cody nagtatanong. Si Nung Cody ba? nabubuli ka. Ganyan. Kung nabubuli ka dati, diba? Parang, accept mo na lang na talagang ganun yung pinagdaanan mo dati. Diba? Tapos, wala ano mo gagawa mo? Tapos na yun. Talagang move on. Tapos, matuto ka dun sa... Diba? Kung kabuli-buli ka dati, huwag ka nung kabuli-buli. Huwag ka na nerdox. 30 years old ka na. Huwag ka na unang Naruto na kapanak mo, diba? Kamusta na nga yun? No? Kasi for sure, every school merong, or every year level may nambubuling man. Hindi naman nawawala yung So, malaman ko ano na yung... Ano na Okay, ito na lang. Isip kayo sa class nung... Hindi, parang lalamya-lamya ka lang. Bading ganun nun dati. Sa ngayon, hindi na pwede yun. 90% ng mga ginagagawa namin na lalamya dati. Bading talaga sila. Oo, di ba? Pero ngayon kasi, since accepted na siya, grade school pa lang nag-out na eh. Oo, di ba? Yun malala. Kapag binuli mo yun, yari ka kasi, di ba? Ano ka? Yari ka sa community nila. Community na ngayon eh. Soft ass generation. Naalala ko, may nasa birthday kami, tapos, yung tatay ng isang kong kaibigan, basta may nagkukwentuhan sa pamilya, na yung anak daw ni tito ganyan, binubuli sa school. Di ba yun yung tas parang sabi ng tatay, di ba yun yung di ba yun yung bading? Grabe description. Tapos parang sabi, bading yata yun, parang gano'n, parang malambot, ganyan. Sabi, oo, ganyan. Tapos sabi ng tatay, kaya talaga siya nabubuli. Doon pa rin kasi yung mentality na gano'n eh. Pero... Well, bata kasi hindi mo rin... Pero bakit bading naman talaga. Totoo naman, bading. Pero kapag ginagamit mo yung term na bading, bakit parang... Hindi, kasi ang ang technique doon, napansin ko... May technique talaga. Napansin ko, doon din sa mga kaibigan namin dati na parang hindi sila okay sa mga ibang, yung mga technique bully. Hindi naman bully, pero kasi parang hindi pa sila out na bading sila. Hindi pa nila tanggap na bading siguro sila. Ganun. Kaya may parang doon nang gagaling yung... Tapos nung recently nakasama namin, out na talaga siya sa bading. Recently nakasama namin. Tapos nung parang nakikipaglokohan na lang siya na bading siya, ganyan. Na parang, kung nung time na yun, nung sinabi ka bading, sabi mo, naman. Magagalit ka pa, diba? Minsan, yung naasar na ganun, totoo talaga. 90%. 90%. Oo. Kasi di mo na maaasarin ng ganun yan kung wala namang basis. Oo. Kasi mga bata naman tayo lahat eh, di ba? I mean, bakit ka special? Di ba? Kaya ka survival of the fittest yun eh. Kasi kung kabuli-buli ka talaga, I mean, nasa sayo na yun kung anong gagawin mo. Para di ka mabuli, diba? Lipat ka school. Tuwakbo. Hindi, I think it's more of hindi ka naman nila bubulihin kung kaibigan ka nila eh. Pakikisama din. Pakikisama. Parang, wag ka naman yung sobrang sunod ka lang na sunod na... Lahat pagawa na sa'yo. Oo. Kantsaw ka rin minsan, ganun, no? Parang hindi ka nabubuli. Matutuwa din mga asar. Oo. Hanap ka ng mas pwede pa asar. Ganun na naman yun eh. Establishing alpha yun eh, diba? Parang okay, fine, hindi ako yung alpha. Pero hanap ako ng mas mababa sa akin. Diba? Parang pag ako yung pinagtripan, dito eh. Hindi siya na lang. Namitigas alo. So, ayun, parang learn to accept kung ano yung nangyari sa'yo, tapos let go. I think a good experience lang kung mabuli ka or nambuli ka. For sure, yung mga nambuli before, ang pangit ng feeling nila ngayon. Oo. Oo naman. Totoo eh. Oo. Sa mga nabuli naman, I think good na yun kayo. Kasi maagang character development for them yun eh. Na, tsaka kung bully ka dati, tapos ngayon, ano ka na ngayon, di ba? Nawalan ka ng identity. Ano ka dati, bully ka lang. Nag-pick ka na ng grades mo. Tapos puro downfall ka na after yun, di ba?
Na-experience mo na yung lowest nung maaga ka pa lang. Di ba sa mga story, lagi usually, bully siya no high school. Pagdating niya ng real world, patabon siya. Tapos yung mga binubully yung honestly, sa work, wala naman bully eh. Unless kung boss ka. Di ba? Boss mo bubulihin yung mas power tripping na yun. Power trip na yun. Hindi na siya yung parang, pero kung kayo lang, mga managers lang kayo, or mga magkaka-level lang kayo. Magkaka-level kayo, di ba? Hindi niyo bubulihin isa't isa. Bubulihin niyo isa't isa. Wala na kayong pagtutulungan para bulihin yung isa. Hassle yun, no? Saan yun? Sa workplace. Magkaka-level lang kayo, tapos ikaw yung napagtulungan. May mali sa'yo, bro. May mali na talaga sa'yo. Sama naman yun. Dahil nasa real world ka na, binubuli ka pa rin. Pero nung kasi, parang naalala ko, parang nabubuli siya nung high school. Tapos nung college, parang nakita ko yung niya, parang okay na siya. Parang nakakahanap, I think sa college, dun sila nakakahanap ng mas nilang community. Yung mga kapwa nila nabubuli, nagsasama-sama na sila. Parang nagkakaroon ng groups. Ng well, mag-identify ka naman sa group pag pare-parehas kayo. Usually may common kayo eh. Narinter mo nila, Nerdox. Nerdox. Mga Nerdox. Nerdox na rin sila. Exactly. Kasi, kaya parang open naman ako sa mga nabubully before. Kasi, may common kami, which is anime. Most of the kids na nabubully kasi before mga addict sa anime. Yung mga tumatakbong Naruto rin talaga eh. Hindi ka bubulihin dahil gusto mo yung anime. Oo. Kasi bubulihin ka kasi ginagaya mo, di ba? Nag-super saiyan ka bigla. Naalala ko yun dati nung college. Ano? Yung, alam mo yung mga sila Nico-Nico. Alam mo yun? Mag-drop names. Sorry. Di naman name yun eh. Okay. Ano tawag sa nila? Nalimutan ko sa may term na ginamit. Puta, they found their community. Laki nila. Ang dami nila. Alam kung ikaw yung normal na may tropa ka lang na 5 lang kayo, hindi mo sila babanggiin kasi nakakatawa. Lagi sila nagkukumpulan gago. Diba? I think, wala lang, kaya nabubuli sila nung grade school or high school. Kasi konti sila. Walang community. The minority sila. Diba, parang, wala sorry. Hindi pa nila makahanap talaga community. Unlike sa college na may mga orgs na gano'n. Tama. Actually, gano'n. Ang laking tulo na orgs talaga. So, mga grade school and active ka ba sa org dati? Ako hindi. Pero kung mag-advise kami, pasukan niyo yung mga gusto niyo. Lalo kung meron. Kunwari talagang dead kid kayo. High school. Hanap kayo ng community na. Kasi marami na sa college. Mas marami ka na options. Diba? So, pero piliin mo lang doon. Org talaga kasi kunwari, may mga lang diba kunwari, like photography. Meron ng org na talaga yun yung focus, diba? So wala silang pakialam sa ibang mong ginagawa as long as as long as passionate ka naman sa pag-take ng photos, part of the community ka, belong ka. Ganun. So yun, I think yun yung ang hirap din ng bata na hindi mo maani yung sa kabebelong. Yun I think yun yung pinaka-hard kasi may mga bullies before, kaya may mga kids before na sumasama sa bullies. Kasi ayaw lang nila mabully. Yan lang naman Pero hindi naman talaga sila bully. Parang go with the flow. Go with the flow lang. Kaya, that's me. So, yun. May mga matatalino rin naman na sumasama sa mga bullies. Kasi ayaw lang din talaga nila mabully. Or, kaibigan lang din. I mean, marunong sila makisama. Makisama lang din. Pakikisama naman talaga Isa rin kasi yun kapag mahirap din, kunwari, nerd ka nga talaga. Parang hirap sila makisama rin kasi iba yung way nila magsalita, biglang... Tsaka iba yung way ng... Siguro yung pagpapalaki din, di ba? May something sila na kanila lang. Pero kasi kung gusto mo lang talagang to go with the flow, kailangan mo makisama Diba? Yun yung pakikisama. Actually, ang hirap kasi nung makisama. Kasi wala namang magtuturo sa inyo Hindi ka naman tuturuan na magulong, makasama, ganito naman. I think kaya, yun din yung parang pinakamahirap talaga gawin na pagbata. Pagbata. Kasi yun yung first task na na ikaw lang talaga yung you have to figure it out on your own. Naging nare-realize sa mga ganun.
Parang shut on. Walang nagturo sa'yo nun, di ba? Wala. I mean, lagi ka bang mag-yes? Lagi ka bang sasama lang, di ba? Kasi dapat, hanggang saan yung limit mo. Ikaw magsiset nun sa sarili mo eh. Pag shabu-shabu na, ayoko. Pag gumuguhit na dyan. Pas ka na doon. Pag mga yosi, pwede mo i-try. Yosi. Try mo lang, alak. Pero kung mga, drugs na. Lala na. Meron yung mga parang, okay, ito yung mga kaibigan ko. Pero pag ito na yung kaibigan ko. Masyado anong friendly nun. Ibig sabihin, malala na ako. Oo. Pero magandang attribute yun. Yung kaya mo makisama sa lahat. Kahit good skill yun. Lalo sa corporate, di ba? Topic natin last time. Kung gusto mo mag-step up ng ladder ng corporate, kailangan magaling kang mag-kiss ass, kailangan pangit man pakinggan, pero yung performance mo, yung kung gaano ka galing, hanggang dito lang yun eh. Minsan nga wala talaga. Yung next step, kailangan mo na talaga magpolitiko, kailangan mo na mag-ano. Hindi pwedeng head down ka lang, tas trabahong tapat, di ka tataas. Pangit niyang pakinggan sa mga pangit talaga siya pakinggan. Talaga, pero ganun talaga. Pero ganun talaga eh. Sorry, ganun talaga. Real world. The real world talaga. Reality check. Real world shit. I think we're good, no? Okay. Nahil ba yung inner child mo? Nahil ba? Or sumama na lalo loob? Bili lang kayo ng bili, guys. Consumerism is key. Yeah. I think one last. Siguro kung as long as you're healing your inner child, okay lang. Pero I think set a limit lang din. Baka sobra-sobra naman na. Baka hindi na yung inner child yung hinihil mo. Heal na yung inner child mo. Pero ikaw sa sarili mo, hindi na kasi wala pera. So yeah, set your limits lang din. Tsaka enjoy, have fun. Have fun. Seize the day. Paint the town red. Hanapin niyo yung mas beta sa inyo. Yung mas drugin mo. So mga bata dyan, find your community. At least, I think mas madali na makahanap ngayon. Dahil social media to find your community. So, hindi ka makalaro ng mga gusto mong games. Eventually, relax ka lang makapaglaro. Anyways, thank you. Thank you. Yes.